Si Lilia, maniwala ka sa akin. Hindi na tayo aabutin ng kinabukasan kapag hindi pa tayo umalis ngayon. Kanina pa nawawala si Aling Fatima, di ba? At yung asawa niyang naghahanap, hindi ko na rin nakikita. Sinisiguro naman namin sa inyo na mararamdaman nyo ang matinding sakit habang binibiyak namin ang tiyan nyo at pinagpaparte-parte ang mga laman loob niya. Tatanda mo kanina na nakiusap din ako sa'yo, di ba? Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng hindi na pagbibigyan? Walang iya kang babae ka. Pinagpalang araw sa inyo, Kabanong, at sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Cecilia. It's not my real name. Kahit yung mga pangalan na nabanggit sa kwento ay hindi totoo. 20 years old na po ako at sumulat ako dahil katulad ng iba ay gusto ko ring marinig nila ang kwento ko. Isa po kong nepo baby, pero hindi kontraktor ang tatay ko. Nung nabubuhay pa ang mami ko, sinuwerte lang sila at nagkaroon ng sunod-sunod na negosyo hanggang sa maging bilyonaryo na sila. At alam kong sa tamang paraan ng galing ang pinaghirapan ng mga magulang ko. Proud ako roon, maliban na lang sa pagiging babaero ng tatay ko. Nang mamatay ang mami Sensya ko, 10 years ago, nag-asawa ulit si Daddy Jake. Yun ang nanay ng nag-iisa kong kapatid na si Fawn. Mabait si Auntie Hanea. Magkasundo kami dahil nakikita ko ang ugali ng mami ko sa kanya. Pero 2 years ago lang ay namatay naman siya dahil sa cancer. Simula noon ay mas lumala ang pagiging babaero ni Dad hanggang sa ito nga. Nagulat kami ng kapatid ko sa aming nabalitaan. Muli, ako si Cecilia. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Tahimik ang buong mansyon, maliban sa lagaslas ng fountain sa tapat ng common area. Pero sa loob ng mansyon ay ramdam ko ang bigat ng tensyon sa pagitan namin ng Daddy Jake ko. Masama talaga ang loob ko ngayon dahil noong nakaraang linggo ko lang nabalitaan na ikakasal na naman siya. At sa South Korea pa. Hindi naman ako galit dahil doon. Wala naman kasi akong pakialam kung ilang beses siyang magpakasal o mag-anal. Pero ang akin lang, bakit niya kailangang ilihim sa amin ni Fawn ang tungkol dito? Kaya every time na magkikita kami at binobrought up ko ang tungkol sa pesteng kasal niya hanggang sa pareho na rin kaming sumabog nung araw na yon. Nagulat ako dahil sa harap ng mga kasambahay namin ay sinigawan niya ako. Itong unang pagkakataon na ginawa ito ni Daddy sa akin kaya ang sama-sama talaga ng loob ko. Why did you do that? The hell, Dad? Tinatanong mo kung why did I do that? So ngayon, concerned ka ng bigla, ha? Kitang-kita ko ang pagpipigil niya habang nakatayo sa paanan ng grand staircase. Suot niya ang paborito niyang gray suit. Pero ang mga mata niya ay parang may laser na lalabas na anumang oras ay tatama sa akin. Sa likuran niya, sa hindi kalayuan, ay nakita ko naman ang nag-iisa kong kapatid na si Fawn. Nakadungaw lang yon at halata ang lungkot sa mga mata. Hindi ko pinansin ang nakababata kong kapatid dahil galit din talaga ako noong mga oras na yon, Kabanong. So what, Dad? So what kung ginawa ko yon? So what? Are you out of your freaking mind, ha, Cecilia? Hindi mo naintindihan kung gaano kahalaga ang business deal na ito? Isa lang ang hinihingi ko sa'yo. Respeto! Ha? Respeto? Talagang coming from you, Dad? Hindi mo ba nakakagat yung dila mo sa mga sinasabi mo?
I'll ask you this. Kami ba ni Fawn? Nirespeto mo, Dad? Anak mo kami. Bakit di mo sinabi sa aming ikakasal ka na? Paulit-ulit na lang tayo sa part na yan eh. Hindi mo kailangang idamay ang negosyo natin pagdating dyan sa pagtampo-tampo mo. Napag-usapan na nga natin yan, hindi ba? Hindi mo lang iniintindi because you're so being dramatic brat. So may feeling we're just being a dramatic brat? I didn't mean it, anak. Paano ko'y gagalang ang taong minamalit lang ang nararamdaman ko? Hindi kami robot ni Fawn, Dad. Mga anak mo kami. I said I didn't mean it. Stop saying that, Dad. Stop saying you don't want to hurt your kids' feelings when that's exactly what you're doing right now. Kung di mo kayang irespeto ang nararamdaman ko bilang anak mo, mas mabuti pang umalis na ako rito. You can't walk away from me, Cecilia. I warn you. Yes, I can. Tandaan mo na ang lahat ng meron ka ay galing sa akin. Yung magarang kotse mo, mga branded mong damit, pati yung tuition fee mo sa abroad. Kung wala ako, wala ka! Oy, di lumabas din mula sa iyo ang totoo. Hindi anak ang trato mo sa amin. Para mo lang din kaming tauhan sa kumpanya mo. Na kaya mong paikutin sa mga palad mo dahil sa pera. I don't need you and your freaking money. I have my own savings. Eh sa akin din galing yung mga yun eh. Hindi ko na pinansin si Daddy Jake. Umakyat na ako sa kwarto ko at nag-impake lang ng ilang gamit. Pagbalik ko sa baba, ay nandun pa rin ang tatay ko. Lalapit sana siya para pigilan ako pero nag-warning ako na isusuko siya kapag hinawakan ako. Walang nagawa si Daddy kundi ang pagmasdan ako palabas ng mansyon. Galit niya akong sinundan ng tingin habang sumisigaw-sigaw. Bumalik ka rito, Cecilia! Bumalik ka rito! You're such a brat! Naiiyak akong sumakay sa itim kong SUV. Sinalampak ko lang sa passenger seat ang maliit kong maleta at saka ako pinaandar ang sasakyan. Binungangaan ko pa ang gwardya at nadamay pa sa galit ko dahil tila ayaw niya akong pagbuksan ng gate. Pero sa huli ay nakalis nga rin ako sa amin. Habang umaandar ang kotse ay napatingin ako sa rearview mirror. Nasipat ko ang kwarto ni Fawn kaya mas lalo kong napaiyak. Hindi mo lang kasi ako nakapagpaalam sa kanya. I'm so sorry, Fawn. I'm gonna miss you. Mabilis na lumipas ang oras. Huminto ako sa isang bangko at nag-withdraw ng cash mula sa savings ko. Naisip ko na kasi kaagad na baka ipa-freeze o ipa-hold ni Daddy ang bank account at credit card ko para mapabalik ako sa amin. Pero nakapag-decide na talaga ako na kailangan ko na ring magsarili ng buhay. Kung sakali man na magkaayos kami ulit ng Daddy ko, dadalaw-dalaw na lang din ako sa mansyon para makita si Fons. Nang matapos ko na ang pag-withdraw, kumain muna ako sa isang restaurant para magbawas ng stress at frustrations. Bumili na rin ako ng mga snack at nag-isip kung saan ako maaaring pumunta. I need to go a liblib na lugar para hindi ako makita ni Daddy. Magpapakalayo-layong pagong na talaga ako. Nagtuloy-tuloy na ako sa pagbabiyahe. At habang binabagtas ang expressway ay bigla namang bumuhos ang ulan. Mahina sa una pero unti-unti itong lumalakas. Ang mga patak ay parabang kumakatok sa windshield ng kotse at nagpapaalala sa akin na bumalik na sa amin. No, I'm not going back. Hinding-hindi na talaga. Naiyak na naman ako. Kaya para mapawi ang lungkot na nararamdaman ay binuksan ko ang radyo pero paulit-ulit ang balita kahit na sa FM ay may nagpapaalala rin ng masamang panahon. Ay, what the heck? May bagyong papalapit pala sa Timog Luzon at pinapayuhan ng lahat na umiwas sa mga bahain at mga prone to landslide na lugar. Nakisabay pa tong bagyo sa pagsisenti ko. Ay nako, bahala na nga. Hindi ko pinansin ang warning dahil ayaw ko ring magpadala sa takot. Gusto ko lang talaga ng katahimikan. At ang lugar kung saan hindi ako ituturing na parang take for granted. Kabanong akala ng iba ay napaksaya na mabuhay ng maraming pera, na maging anak ng isang bilyonaryo. Pero dahil walang perpektong nilalang sa mundo, hindi ganun kasaya ang buhay ng mga katulad ko. Nabibili nga namin ang gusto namin mga bagay pero yung peace of mind at saka contentment ay hindi. Kaya totoo rin ang kasabihan na money can't buy us happiness.
The real happiness is love, peace, and commitment in life. Lumipas ang 2 oras at napansin kong medyo lumalabo na ang tanawin. Nagsimula na ring umusok ang tambutso ng kotse. Kaya nagdesisyon ako mag-stop over sa isang gasoline station sa may pabundok na daan. Malayo-layo na talaga to sa syudad. Madilim na rin ang paligid, pero nilakasan ko na lang ang loob ko kahit na ganon. Napakatahimik kasi at iilan na lang ang tao. Paglabas ko ng kotse, sa tapat ng gasolinahan ay nakita kong isang matandang lalaking nagbebenta ng kape sa gilid. May mangilan-ngilan ding truck driver at painante na nagpapahinga roon, kaya lumapit ako para bumili. Maya-maya, pagbalik ko sa kotse, ay nagpaalam muna ako sa gasoline station crew na magbabanyo. Tinikman ko lang ang kalahati ng kape at tinapon na ito. Pagkatapos ay nagilamos na ako ng muka. Pagbalik ko, papasok na sana ako sa loob ng kotse nang biglang may gumalaw sa likod ng SUV. Napatras ako at muling tumingin doon hanggang sa muli na namang may tumuktok. Kaya binuksan ko na ang compartment. Ganun na lang ang gulat ko nang tumambad sa akin ang bunso kong kapatid. Pawis na pawis siya at tila namumutla na sa gutom at kakulangan ng hangin. Bitbit pa niya ang paboritong stuffed toy na tinatawag niyang Black Panther. Pusa yun na 3 feet ang haba. Anong ginagawa mo dyan, Fons? Ate Cecilia, huwag ka po magalit, please. Paano hindi ako magagalit, ha? Ilang oras ka nang nandyan. Paano kung may masamang nangyari sa'yo? O paano kung may nadaanan akong checkpoint? Iisipin pa ng mga pulis na kinidnap ko yung kapatid ko. Gusto ko lang naman pong sumama sa iyo eh. Ayokong maiwan sa bahay, ate. Lagi nang wala si daddy tapos aalis ka pa. Napapikit na lang ako at napabuntong hininga dahil sa sinabing yon ng nakababata kong kapatid. Gusto kong maiyak na naman kabanong pero hindi ko na ipinakita sa kanya. Ayaw ko kasing ma-upset pa siya. Paglabas niya ng compartment ay huminga ako ng malalim bago siya muling kumprontahin. Sa totoo lang kasi ay hindi ko rin alam ang gagawin ngayon. Siguradong mas lalo lang akong hahanapin ni Daddy kapag nalaman na kasama ko pala ang bunso kong kapatid. Mas lalong hindi ako makakatakas. Mas lalong lilit ang mundo ko at mawawalan talaga ako ng kalayaan. Fons, hindi ba dapat ginawa to? Sorry ate pero gusto ko lang po talagang sumama sa iyo eh. Ayaw kong maiwang mag-isa ron sa mansyon. Hindi ka naman mag-isa ron eh. Nandun si Namanang, saka yung apo niya na palagi mong kalaro. Pero gusto ko pa rin sumama sa iyo ate. I'm so sorry, but I need to take you back to the mansion. Please ate, wag po. Please. Eh nako, kumain na muna tayo. Tumawid ulit kami sa kabila at bumili nga ng makakain. Nang matapos na, ay bumalik kami ng sasakyan at muling nag-usap. Ipinaliwanag ko nga sa kapatid ko ang lahat, kaya hindi ko siya pwedeng isama. Nung una, ay umiiyak-iyak pa siya dahil ayaw niya talagang maiwan sa mansyon. Pero nung sinabi ko na dadalaw-dalaw pa rin ako, ay doon na siya tumalima. Ipinaunawa ko rin sa kanya na in his legal age, magagawa na rin niya ang katulad ng ginagawa ko noon. Kaya habang bata pa lang siya, ay mag-ipon na siya para sa sarili niya. Kung gusto niya talagang makalaya sa poder ng aming ama. Pagkalipas ng 1 oras, pasado 8:30 ng gabi, pagkaalis namin sa gasolinahan ay nagsimula na ang bagsik ng ulan. Halos zero visibility ang daan kaya nag-ingat talaga ako sa pagmamaneho lalo na't kasama ko pa si Fons. Binuksan ko ang radyo hanggang sa makarinig kami ng balita patungkol sa isang maliit na bangkong nilooban. Malapit sa lugar na yon. Hindi ko yung pinansin dahil naghahanap ako ng balita patungkol sa panahon. Sa lakas ng ulan ay wala na rin akong masyadong makitang ilaw sa kalsada. Ang tanging liwanag lang ay mula sa headlights ng kotseng minamaneho ko. Mabuti na lang din at merong fog light ang sasakyan ko kaya kahit papaano ay nakakausad-usad pa kami. Fons, matulog ka na lang muna kung inaantok ka ha. Kung di tayo makakapagbiyahe ngayong pauwi, hahanap na lang ako ng apartel, hotel or motel na pwede nating matuluyan ngayong gabi. Ate,
Kahit yung ulan, ayaw din akong pauwiin oh. Kaya sige na, isama mo na lang ako ate. Stop saying that. At napag-usapan na natin yan, di ba? Ibabalik kita sa mansyon dahil mas safe ka doon. So ate, you mean hindi safe place yung pupuntahan mo? I'm not saying that. Masasabi mo lang kaya. Ay naku, matulog ka na nga lang. Pero hindi pa ako inaantok ate. Then stop talking na muna, okay? Para makapag-focus ako sa pagdadrive. Okay. Wala na nga munang nagsalita sa amin at habang tinatahak ang maulan na daan ay biglang nag-static ang boses ng nasa radyo. Hanggang sa mawalan na nga ng signal pati ang GPS. Tila kumukuti-kutitap din ang ilaw sa mga poste. Kaya medyo na-alarma ako. What's wrong ate? Wala. Sige na. Mag-focus ka lang din sa paglalaro sa cellphone mo o kung ano man ang ginagawa mo. Nawalan nga po ng signal eh. Nag-loading na lang tong pinapanood ko. Dahil siguro sa bagyo. Nagpatuloy lang ako sa pagdadrive hanggang sa mapansin kong di na ako pamilyar sa lugar na tinatahak namin. Tumingin ako ulit sa GPS ng kotse pero hindi pa rin gumagana. Wala pa ring signal. So, nagtuloy-tuloy na lang din ako kabanong. Hanggang sa napansin kong may karatula na may nakasulat na Barrio Dalakit. Hindi ko alam ang nasabing lugar pero nagtuloy-tuloy pa rin ako dahil ang goal ko na lang din ay makahanap kami na matutuluyan ng gabing yon. Mas lalong lumakas ang ulan na may kasama pang pagkulog at pagkidlat. Medyo takot pa naman ako lalo na kung parang napakalapit ng mga ito. Ilang saglit pa, nang muling gumuhit ang kidlat sa langit, napatingin kami pareho sa harapan ng maulang daan. Ate, stop! Dahil sa ginawa ni Fon, ay napadiin kaagad ang paa ko sa preno. Doon ko lang din napansin na may lalaking nasa gitna ng daan. Basang-basa siya habang naka-helmet na kumakaway sa amin. Naka-leather jacket siya pero dahil sa ulan ay bakat ang pangangatawan niyang solid. May sukbit siyang waterproof na bag sa likuran at medyo makapal yon. Hindi ako lumabas ng sasakyan. Inilawan ko lang ang estranghero hanggang sa magtanggal siya ng helmet. In fairness kabanong, gwapo ang lalaki at matipuno. Pero naisip ko pa rin na baka modus niya lang ang paghingi ng tulong. Kaya nagkandado pa rin ako ng pinto at nanatili sa loob ng kotse kasama ang kapatid ko. Matagal kami sa ganoong proseso hanggang sa lumapit na nga siya at kumatok sa amin. Mas lalo tuloy akong natakot lalo na sa buhay ng kapatid kong si Fons. Hindi ako masamang tao, please. Tulungan niyo naman ako. Nasemplang kasi ako at nahulog yung motor ko dun sa baba. Inagusan ng tubig kaya hindi ko na nakita. Please, help me naman Ate, tulong daw po. Papasukin natin siya. Please, kailangan ko talaga ng tulong niyo Ibinaba ko na kaagad ang sliding window. Sa kabila kung nasaan ang lalaki, pero kaunti lang para makasiguro. Doon ko mas nakita ang kalagayan niya. May gasgas ang leather jacket niya at tila may kalmot din ng kung anong hayop. Salamat Ano nangyari sa'yo? Bakit parang may mga kalmot ka sa jacket? Are you okay? May humabol sa akin kanina Hindi ko alam kung anong klase ng hayop yun. Hanggang sa nasemplang na nga ako. Anong ibig mo sabihin? Hindi pa ako natatapos sa pagsasalita nang biglang kumulog. Tila sumabog ang kidlat sa likuran ng bundok. At kasabay nito ay ang alulong ng kung anong nilalang. Mula sa hindi kalayuan sa harapan ay may naaninag kaming nilalang. Dahil dito ay mas lalong nagmadali ang lalaking estranghero at nagmamakaawang pumasok sa kotse. Dahil na rin sa pagkataranta, kaya pinagbuksan at pinapasok ko na siya sa loob ng sasakyan para makasilong. Pagtingin namin sa harapan, ay nawala na nga ang nilalang kaya nakatinginan kami ulit. Ano yung nakita natin doon kanina? Pasensya na pero hindi ko rin talaga alam Umalis na tayo dito baka itong sasakyan mo naman ang salakayan ng mga yon. Nagmadali na nga kaming umalis hanggang sa makalayo sa lugar na yon. Nang marating namin ang diretsyong daan, ay nakahinga kami pare-pareho na maluwag.
Saglit akong napatingin sa lalaki na nagtanggal ng jacket niya at bag. Nakita ko ang ilang sugat sa kanyang braso pati na rin sa bandang noo. Are you really okay, mister? Ang formal naman ng mister. My name is Steph pala. Salamat pala sa pagpapangkas mo sa akin ha. Kung hindi niyo ako hinintuan, baka kung napaano na ako ron. Tapos itong kapatid ko ay si Fons. Yung motor mo, paano na yon? Yun nga ang isang problema ko eh. Mag-iisang taon pa lang sa akin yon. Pero hindi bali, mapapalitan naman yon. Ang buhay hindi. Exactly. By the way, nakita mo ba yung mga sumalakay sa'yo? Ang totoo niyan, hindi rin talaga. Habang nagmamaneho kasi ako, may bigla na lang lumundag sa likod ko eh. At pinagkakakalmot ako. Yung una, nakakawala pa ako. Tapos yung umabol na sila, doon na ako nasemplang. At yun na nga, yung kwento ko kanina. Salamat talaga sa inyong magkapatid ha. Ang creepy naman. May idea ka ba kung nasaan lugar na tayo? Wala kasing signal dahil sa lakas ng ulan eh. Kaya hindi ko rin talaga alam kung nasaan na tayo. I'm sorry. Hindi rin ako pamilyar sa lugar na to eh. Taga saan ka ba? Taga kabilang probinsya. May pinuntahan lang tapos pauwi na rin sana. Ang kaso nga lang eh, binalas. Pasimple akong napaangat ng kilay dahil sa sagot ni Tef. Para kasing may kaduda-duda sa mga sinabi niya. Feeling ko ay hindi siya nagsasabi ng totoo. Kaya mas naging maingat na ako. Lalo na at meron akong dalang malaking cash money sa maleta. Pilit ko na lang din inaalis ang bagabag na yun sa akin dahil ayaw kong madagdagan ng stress sa isip ko. Nag-focus ako sa pagmamaneho. Pero mas lalo lang lumakas ang ulan. Pakiramdam ko ay parang hindi lang tubig ang pumapatak, kundi kasama na ang parusa mula sa langit. Hindi ko alam kung tama pa tong daan na to. Kung gusto mo, ako na muna magdadrive. Hindi na, okay lang ako. Yung daan lang talagang iniisip ko eh. Hindi kasi talaga ako pamilyar. Baka kailangan nating huminto sandali. Delikado kasi kung itutuloy natin ang ganito. Mas delikado rin naman kung bigla tayong hihinto. Di ba nga, yung nangyari sa'yo, meron nag-abang? Sa mga gantong klase pa naman ng lugar eh, usong-uso yung mga ganon dahil sa rebelde. Sa bagay, may point ka. Pasensya ka na ah. Hindi naman sa wala akong tiwala sa mga suwestyon mo. Nag-aalala lang talaga ako para sa kapatid ko. Oh, no problem. Kahit sino naman siguro, ganyan na magiging desisyon. At saka, alam mo, mas mabait ka pa nga eh. Kasi kung ibang tao lang talaga yung nakasalubong ko roon kanina, siguradong hindi ako hihintuan eh. Kaya from the bottom of my heart, thank you talaga sa inyong magkapatid. Welcome po, Kuya Tef. Sana po, magkita pa ulit tayo after this night. Ay oo naman. At kapag nagkita tayo ulit, ililibre kita. Talaga po? Ano naman po yung ililibre nyo sa akin? Ano bang gusto mo? Sa Disneyland! No problem. Magdi-Disneyland tayo sa next meetup natin. Habang nagdadaldalan sila ni Fons, nagpatuloy lang ako sa pagtahak sa daan. Hinayaan ko lang sila ng kapatid ko. Pero may pagkakataon na sumusundot-sundot ako sa pagsasalita. Natigilan lang kami sa pag-uusap nang humina na ang ulan. Pasado 9:30. Maya-maya pa, paglagpas namin sa isang tulay ay tumambad na nga ang arko ng Baryo Dalakit. Napakunot ako ng noo dahil halos 1 oras pala ang nilakbay namin para marating ang nasabing lugar. Maya-maya pa ay napansin na namin ang mga bahay. Pero ang mas umagaw sa akin ng pansin ay ang magara pero nilulumang bahay na siyang pinakalitaw sa lahat. Nasa bandang pinakagitna yon at mula roon ay may nakita akong nakaparadang itim na van. Nang may lumabas na lalaki ay nagtungo ako roon para magtanong. Ate, saan po tayo pupunta? Magtatanong-tanong. Dito ka lang sa loob ah. Sige po. Tef, sasama ka ba? Oo, sige. Susunod ako. Mas lalo kong nagduda sa sagot niya. Pakiramdam ko talaga ay meron siyang itinatago sa amin. Dahil dito ay napatingin ako ng di sinasadya sa kanyang bag. Nang mapansin niya yun ay kaagad niyang tinakpan ito ng kanyang mga binti. Nasa ibaba kasi yun ang inuupuan niya. Sige, Sel.
mauna ka na. Magja-jacket lang ako ulit kasi kapag nakita nila akong ganito baka iba maisip nila. Sa bagay, ako nga iba nang naiisip ko Ha? Anong ibig mo sabihin? Wala naman. Bilisan mo na lang din lumabas para may kasama ako. Sa totoo lang kasi, natatakot din talaga akong makipag-usap Hindi tayo pamilyar pare-pareho rito sa lugar kaya dapat mag-ingat tayo. Lalo na't may sumalaki sa'yo kanina. Oo, tama ka. Iba yung pag-iingat talaga ang kailangan nating lahat. Exactly. Fons, paglabas namin ni Tef, wag na wag ka magbubukas ng pinto Kung may kakatok, tawagin mo kagad ako o sumigaw ka. Opo ate, pero isama mo na lang kaya ako sa labas. Magstay ka nga lang dito at wag kang mangulit. Wag mo nang dagdagan ng stress ko, please. Sige, okay po ate. Matapos kong makipag-usap ay nauna na akong lumabas Banong. Nakatingin na rin sa akin yung dalawang lalaki na lumabas galing sa van na itim. Hello? I bet na naligaw din kayo. Same with my family. Opo, maganda gabi po pala. Anong maganda sa gabi? Naligaw na nga tayo tapos malakas pa yung ulan. Anong maganda ron, Ining? Sorry po. I'm si Lilia po. Ito na po ba yung Barrio Dalakit? Oo, ito na nga yun. Sa layo-layo ng biyahe, ganitong kalit na baryo lang palang madadatnan natin. Ito kasing driver kong si Eman Hindi rin inalam ang mga tamang dadaanan. Kayo ba? Bakit kayo naligaw? Nawalan po kasi kami ng signal Naka-GPS kami. Nak ng titing Hindi rin talaga maganda na asang-asa tayo sa digital map Katulad nito, kapag nawala ang signal, pare-pareho tayong parang tupang ligaw nito Hindi na ako umimik at ngumiti na lang. Napatingin din ako sa tinutukoy na matabang Ginoo na driver niya. Nakayukod yun na tila nahihiya dahil pinagagalitan siya ng amo. Napaismid ako dahil hindi naman ako ganon sa mga driver namin sa bahay. Alam namin na nagkakamali ang lahat kahit pa bihasang driver. Naantala lang ako sa pag-iisip nang bumukas ang bintana sa gilid. Mula roon ay lumabas ang ginang na nagpakilala bilang si Ginang Bell. Ang asawa niya pala na matabang lalaking medyo pasmado ang bibig ay si Ginoong Ethan. Ang driver naman ay si Kuya Eman. Ang isa pang babaeng nasa loob ng van ay si Aling Fatima na asawa ng driver. At ang kambal ay sina Calix at Dion. Matanda lang sila ng 5 taon kay Fons. Mawalang galang na po, Mr. Ethan. Tatanong ko lang po sana kung may matutuluyan kayo rito sa lugar na to kahit ngayong gabi lang. Oo, meron. Nakikisuyo nga ako ron sa matandang kausap ko kanina Hinihintay ko lang lumabas. Yung gulong din daw kasi ng van, medyo lumalambot. Kaya pagpapabukas na lang namin. Pwede rin po kaya kaming makiusap dun sa sinasabi niyong matandang lalaki? Mamaya pagbalik niya, kausapin niyo na lang. O paano? Papasok muna ako sa loob ng van. Maiwan ko na muna kayo dyan. Sige po, thank you po. Naiwan nga kami ni Kuya Eman sa labas. Sumilong kami sa parang waiting shed sa gilid ng magarang bahay na niluluma. Pagdating doon ni Tef, ay sinabi ko rin kaagad sa kanya ang napag-usapan. Diyan tayo tutuloy sa bahay na yan kung sakali? Oo, may matandang lalaki raw na nakatira dyan. Kausap nila Mr. Ethan kanina. Tapos, pinayagan daw silang magpatila muna ng ulan at matulog hanggang bukas. Sana tayo rin. Ayaw kong sabihin to dahil ayaw kitang takutin. Pero parang ang creepy ng bahay Tsaka pati tong lugar. Kakaiba yung vibes para sa akin. May choice ba tayo? Mas okay na siguro to kaysa makipagsapalaran tayo sa biyahe. Baka mamaya maaksidente pa tayo o matambangan katulad ng nangyari sa'yo. Sa bagay, alam mo, palaging may point yung sinasabi mo Kakaiba ka talaga magsalita at mag-isip. Para kang galing sa mayamang pamilya Ganyan mag-isip yung mga taong mayayaman Sa pagkakaalam ko lang Ngumiti na lang ako at hindi na nakasagot dahil bumukas ang pinto ng nasabing bahay. Mula nga roon ay iniluwa ang isang matandang lalaki na matangkad. Puti na ang buhok niya pero kahit may edad na ay maganda pa rin ang kanyang tindig at matikas pa rin ang pangangatawan. Halos parang magka-level nga lang sila ni Tef sa pagiging matipuno. Nang mapatingin nga ako kay Tef,
ay parang na-insecure siya sa katawan ng matandang lalaki. Masalata kasing batak yun sa natural na trabaho rito sa probinsya. Pasensya na kayo at medyo natagalan ako ha. Pinaayos ko pa kasi yung mga tutulugan nyo eh. Teka, may bagong salta? Pasensya na po. Ako po si Kalilia at ito naman po si Tef. Makikiusap rin po sana kami kung po pwedeng makituloy rin. Oo naman, pwede. Lahat ng napapatpad dito sa baryo namin bukas dito sa aming bahay. Pagpasensya nyo na lang dahil medyo luma na ito ha. Kaya ang tingin ng iba haunted house. Pero nasisiguro ko sa inyo na hindi nyo pagsisisihan ng pagtuloy dito. Salamat po. O siya, sige, magsipasok na kayo bago pa lumakas ulit ang ulan. Sa loob na tayo magkwentuhan lahat para mas maging masaya ang gabi. Binalikan ko na nga kagad si Fon sa kotse. Pinayuhan din kasi kaming ilagay sa bandang plaza ang sasakyan dahil doon daw ang tamang parking. Pagkalaon ay dinala ko na rin ang maliit na maleta dahil hindi ko yun pwedeng iwan sa kotse. Nandun kasi ang cash na na-withdraw ko. Nang nasa tapat na kami ng kapatid ko, napansin kong parang seryoso si Tef. Parang malalim ang iniisip niya, kaya nilapitan ko siya at tinapik. Ang lalim na naman ang iniisip mo. Ha? Wala, may inaalala lang ako. Sino naman? Pasensya na, hindi ko na maalala eh. Napaismid na lang ako at pagkadaka ay pumasok na kami sa bakuran. Doon ko lang napansin na may mga estatwa ng mga diwata na nakatayo sa iba't ibang parte ng bakuran. Medyo creepy sa paningin ko pero parang may pagka-aesthetic din. Nagtuloy-tuloy kami hanggang sa makapasok sa pinakaloob ng magarang bahay. Malito kumpara sa mansyon namin pero masasabi kong maganda ang interior design ng bahay. Puro antigo ang mga naroon na kapag binenta ay sigurado kong mahal. Alam ko kasi ang tungkol sa ganoong bagay dahil ang nanay ni Fons ay mahilig mangolekta noon ng antigo. Madalas akong sinasama kaya nakahiligan ko na rin. Magandang gabi sa inyo. Maligayang pagtuloy dito sa simple kong tahanan. Eksakto at may 5 kwarto dun sa taas. Kayo na lang ang bahala kung saan kayo matutulog. Sige, salamat ka, Goryo. Huwag kayong mag-alala dahil bukas papalitan ko ang kabaitan nyo ng pamilya ko. Nako, wala ka luman. Ako rin po, nagpapasalamat dahil di po kayo nagdalawang isip na patuloyin kami. Wala rin anuman sa inyo. Siya nga pala, alam kong medyo lumalalim na ang gabi at sigurado ko na hindi pa kayo mga kumakain dahil sa pagbabiyahe. Pahintulutan nyo sana na ipaganda kayo ng hapunan ng anak kong si Glorieta. Mag-ayos na muna kayo ng mga sarili nyo sa kwarto at ipatatawag ko na lang kayo kapag handa na ang hapunan. Napangiti ako dahil sa sinabing yun ng Ginoo. Pero nang tumingin ako kay Tef ay parang hindi siya masaya. Nagiba tuloy ang pakiramdam ko at lalo kong nahiwagaan sa kanya. Okay ka lang ba, Tef? Ha? Oo. O sige, mauna na ako sa taas ha. Magkakasunod na nga kaming nag-akyatan at nang nasa pasilyo na ng ikalawang palapag, nakita kong nauna nang pumasok ang mag-asawang Ethan at Belle sa unang kwarto. Sa katapat nila ay ang kambal. Sa susunod naman ay tumakbo si Fons at sinabing doon kami magkukwarto. Sa tapat naman namin ay si Tef na nagkulong kagad kaya napakibit-balikat na lamang ako. Sa pinakang dunong silid ay ang mag-asawang Mang Eman at Aling Fatima. Katabi namin ang kwarto nila. Pagpasok namin ni Fons ay parang lumang museo ang loob ng silid. May mga painting ng mga sinaunang diwata, mga lumang larawan ng mga pamilya na parang galing pa sa 1800s. Medyo nakripihan ako dahil may chandelier na gawa sa buto ng hayop at amoy ng insenso na nakakahilo. Ang bango naman ito, parang amoy sampagita. Parang di naman, parang ibang naaamoy ko eh. Parang ano ate? Parang may halong dugo at patay na kung ano. Ano po? Wala, kalimutan mo na. Magpalit ka na muna ng damit at suotin mo yung long sleeves ko. Bilisan mo, saka tayo bababa ron sa kusina para magapunan. Sige po ate. Binuksan ko ang maleta at kinuha ang long sleeves saka inihagis kay Fons. Kumuha rin ako ng komportabling damit at nagpalit.
Nahiga ako sa malambot na kama hanggang sa nakaidlip pala ako. Ginising na lang ako ng kapatid ko dahil kumatok na raw ang isang kasambahay at nagsabing maghahapunan na. Tumayo ko kagad at tumingin sa relo. 10:00 na pala eksakto. Lumabas kagad kami ng kwarto at nang nasa pasilyo na, nakita kong nagtatakbuhan sina Alex at John. Nakitakbo na rin tuloy si Fon sa kanila pababa. Naiwan ako roon at nakita ko sa dulo ng silid si Mang Eman. Nagtanong pa siya sa akin kung nakita ko raw ang asawa niya. Umiling ako kaya naglakad na rin siya pababa. Pasunod na sana ako nang biglang bumukas ang katapat kong kwarto. Nakita ko si Tef na nag-aayos ng iniingat-ingatan niyang bag. At nanlaki ang aking mga mata nang nakita kong may hawak siyang baril. Napatingin siya sa akin at kagad yung itinago. Sa kaba ko ay nakaisip ako bigla ng hindi maganda. Kaya nagtuloy-tuloy ako pababa. Pero sa hagdanan pa lang ay hinawakan na niya ang kamay ko. Kung ano man ang iniisip mo, mali yun ha. Bakit ka may baril? Ano yung laman ng bag mo? Hindi mo maintindihan. Kung ganon, ipaliwanag mo para maintindihan ko. Hindi pwede. Di bitiwan mo na ako. Kung di mo ko bibitiwan, sisigaw ako dito. Bago ko pa matapos ang sinasabi ko, binitiwan na ako ni Tef. Nagtuloy-tuloy ako sa pagbaba hanggang sa makarating sa dining area. Ipinustura ko ang sarili ko para walang makahalata na gusto ko nang umiyak dahil sa takot. Doon ko lang biglang naisip na nilinlang ako ni Tef, na baka hindi totoo ang sinasabi niya kanina. Na isa pala siyang masamang tao na naghihintay lang ng pagkakataon para magawang kami na masama. Kung totoo ang mga naiisip kong yon, Kabanong, ako ang magpapahamak sa mga kasama ko. Habang nasa hapagkainan kami, ay patuloy ang pagtakbo ng isip ko kung paano sasabihin sa lahat ang tungkol kay Tef. Hindi rin ako makalingon sa kanya dahil alam kong nakatingin siya sa akin. Naantala lang kami nang biglang magtanong ulit si Mang Eman patungkol sa kanyang asawa. Yung asawa mo talaga, Eman. Kahit saang lugar, laging ganyan eh. Hindi mo naman alam kung saan-saan nagsusumiksik. Baka naglibot-libot lang o kaya nagbanyo. Sige na, kumain ka na muna bago mo siya hanapin. Kumain na rin tayong lahat. Naghapunan na nga kami, pero natapos na lang ang lahat ay wala pa rin sumusulpot na Aling Fatima. Kaya naman naghanap-hanap na nga si Mang Eman. Hindi na rin namin napansin ang tungkol doon dahil abala at antok na rin ang lahat. At ako naman ay iwas na iwas pa rin kay Tef. Iniisip ko pa rin kung paano siya isusumbong. Pero hindi ko magawa sapagkat lagi siyang nandun kahit saan ako magpunta. Pagbalik namin sa kwarto ay nagkandado kagad ako ng pinto. Nagtaka naman si Fons dahil napansin rin niya na umiiwas ako at iniiwas ko siya kay Tef. Ate, bakit parang iwas na iwas ka kay Kuya Tef? Makaaway na kayo kagad? Makinig ka mabuti, Fons. Simula ngayon ay layuan mo na yung taong yun. Bakit naman, ate? Delikado siyang tao. Paano pong delikado? Basta, makinig ka na lang sa ate mo, okay? Paano ko nga po masusunod ang gusto nyo? Kung hindi ko naman alam kung bakit ko siya dapat iwasan. Huwag ka na nga muna makulit. Pwede ba? Kulit-kulit mo eh. Basta kapag sinabi ko lumayo ka sa taong yon, lumayo ka. Mahirap bang intindihin yon? Natigilan na ako nang makita kong nangingilid na ang mga luha sa mata ni Fons. Napabuntong hininga na lang ako tsaka ako siya nilapitan. Pero umiwas na siya sa akin. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Pareho lang kayo ni Daddy. Nagagalit ka sa ugali niya, pero hindi mo naiisip na magkapareho lang kayo ng asal. Gusto ko lang namang malaman kung bakit ko kailangang iwasan si Kuya Tef eh. Mahirap bang sabihin yun, ate? Hindi ko rin kasi alam kung paano ko sasabihin. Nakita ko siya kanina, meron siyang baril na hawak. Delikado siyang tao, Fons. Paano mo naman nasabi yun? Nakita mo ba siyang gumawa ng masama? You don't understand how the world works, Fons. Soon, maintindihan mo rin. But still, I'm sorry. Okay. So are we good now? Pagkatango niya ay niyakap ko siya ng mahigpit at pagkatapos ay nahiga na kami pareho sa malambot na kama. Pero nang makatulog na ang bunso kong kapatid, nag-double check ako kung nakalak ang pinto bago muling mahiga. Nag-check din ako ng cellphone pero wala pa ring signal.
Nag-expect man naman ako na meron na dahil may nakita ko kaninang telco tower malapit dito. Pero siguro wala pa talaga dahil sa bagyo. Naupo ulit ako at pinagmasdan si Fons na nahihimbing na sa pagtulog. Lord, kung nasaan man po kaming lugar ngayon ni Fons, ang prayer ko po ay iligtas niyo po kami sa anumang klase ng panganib. I trust you, Lord, more than anything in this world. At patawad na rin po sa pagsagot-sagot ko kay Daddy. Wish ko lang din po na palagi mong hipuin ang puso't isip niya. Na hindi niya lang din palaging i-take for granted ang mga anak niya. At nawa po ay maiuwi ko ng ligtas ang kapatid ko. Thank you so much. In Jesus' name I pray. Amen. Nakahinga ako ng maluwag pagkatapos ng pagdarasal na yon. Humiga ako at niyakap ng maigpit si Fons hanggang sa makatulog ako ng mahimbing. Pero dahil na rin sa dami ng iniisip ko, kaya dinalaw ako ng isang masamang panaginip. Nakahinto ang sasakyan namin sa gitna ng daan sa kasagsagan ng malakas na ulan. Nakita ko na may lalaki na lumapit at nagtanggal ng helmet na suot niya. Nang makita ko si Tef, ay nahintatakutan kagad ako. Lalo na nang makita ko yung hawak niyang baril. Tinutok niya yun sa akin hanggang sa paputokin niya. Pero sa halip na ako ang tamaan ay si Fons ang nabaril niya sa dibdib. Napasigaw ako sa takot pero nang pagmasdan ko si Tef ay tawa lang siya ng tawa na parang isang demonyo. Hanggang sa lamunin na ako ng matinding kadiliman. Napabalikwas ako ng bangon dahil doon. Pasado 12:00 ng hating gabi ay napatingin ako sa pinto ng kwarto namin at nakita ko sa ilalim na may anino. Hindi ko yung pinansin. Bagkus ay niyakap ko ng mahigpit si Fons. Hanggang sa marinig ko ang boses sa labas. Boses ito ni Kagorio at ng anak niyang si Glorieta. Hindi ko marinig kung ano ang pinag-uusapan nila. Pero hindi ko rin alam dahil bigla akong kinutuban. Ano kayang nangyayari? Tumayo ko ng dahan-dahan at lumapit sa pinto. Pasimple kong idinikit ang aking tenga para marinig ang pag-uusap nila sa labas. Pero wala na ang mga boses. Napatingin ulit ako sa ilalim at ang mawala ang mga anino nila, napabuntong hininga na lang ako. Hanggang sa biglang may kumalusko sa bintana. Paglingon ko roon ay may nakita kong aninong tila dumaan. Nahapiyawan ko at sigurado akong hindi yung tao dahil namumula ang mga mata. What is that thing? Teka, paano may dadaan na hayop dyan sa bintana? Nasa second floor kami at wala namang pakpak yung nakita ko. Sa hindi malamang kadahilanan ay biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pero para makasigurado ay sumilip ako sa bintana sa labas. Pero napakataas nga ng ibaba para mag-abala ang isang nilalang na sumampa doon. Nang ilabot na ako noon at hahawiin na sana ang kurtina paloob, nang napatingin ako sa hardin sa ibaba. May 3 tao ako roon na nakita. Hindi ko sila nakita kanina sa loob ng bahay ni Kagorio kaya inassume kong mga kapitbahay sila o iba pang manggagawa. Pero napakulot ako ng noo dahil nang mapaharap sila sa banda sa akin ay parang nag-iba ang kanilang mga itsura. Ang balat nila ay parang namutla at namula ang mga mata. Hindi ako sigurado pero napansin kong parang nag-uslian ang mga ngipin nila. Dahil dito kabanong ay dali-dali kong hinawi paloob ang kortina hanggang narinig kong biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nagulat ako nang makita kong pumasok si Tef. Ano ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Paano mo nabuksan yung pinto? Nilak mo yan Saka ko nipapaliwanag. Kailangan na nating umalis dito. Are you being serious right now? Kailangan na nating umalis? Bakit? Narinig ko si Kagorio at si Glorieta na nag-uusap kanina. May masama silang pinaplano. Delikado ang buhay natin dito. Bakit ako maniniwala sa'yo, ha? Baka nililinlang mo lang na naman kami. Maniwala ka naman sa akin. Tara na. Gisingin mo na kapatid mo. Don't come any closer. Sisigaw ako kapag lumapit ka. Believe me, sasabihin ko talaga sa kanila kung anong klaseng tao ka. I will tell them the truth. Kaya huwag kang magkakamali. Maniwala ka sa akin, Celilia. Kung ano man ang nakita mo kanina, mali yung iniisip mo. May baril ako dahil... Dahil ano? Bakit hindi ka ngayon makapagsalita? Maghahabi ka na naman ng mga kwento, ha? Bis naman, Celilia. May problema ba kayong dalawa dyan, mga iho at iha?
Gulat kaming napatingin ni Tef sa kinaroroonan ni Kagoryo. Hindi kasi namin napansin ang pagsulpot niya. Niwala kaming narinig na yabag niya na papalapit sa amin. Samantalang dahil sa may kalumaan na ang bahay, kaya sa tuwing may maglalakad sa ikalawang palapag, kahit mahina ay naririnig. Lumalagotok kasi ang sahig na may karupukan na. Bakit nalahimik kayo? Tinatanong ko kayo mga iho at iha. May pinagtatalunan ba kayo? Ho? Ano po kasi? Wala po. Ganun ba? Akala ko nagtatalo kayo eh. Patulog na rin sana ako at napakit ako dito dahil parang nakarinig ako ng ingay. Kayo lang palang magkasintahan. Hindi po kami magjowa niyan. I'm single, Kagoryo. Hindi ba? Para kasi kayo magkasintahan sa itsura nyo eh. Bagay naman kayo Pasensya na ho, Kagoryo, kung naabala pa namin kayo. Mabuti pa magsitulog na kayo. Ating gabi na. At kapag ganitong oras pa naman lalo na kung maulan, naglilipa na mga malalaking lamok. Malaking lamok? Oo, mga dambuhalang lamok. At kapag nakagat kayo hindi lang dugo ang madadali, kundi ang laman ninyo. Magkandado kayo ng pintuan at bintana ha, para hindi makapasok ang mga lamok. Mahirap na. Sige po, salamat po. O sige na, babalik na ako sa ibaba. Kagoryo? Ano yan, iha? Hindi kagad ako nagsalita na magtama ang mga mata namin ng matandang lalaki. Napansin ko kasi na parang naging gold at namula-mula ang bilog sa kanyang mata. Pero nawala rin yung kaagad. Napabaling din kasi ako kay Tef na naghihintay lang din sa sasabihin ko. Sa totoo lang ay bala ko na talaga siyang isumbong sa mga yon. Pero nag-isip-isip pa rin ako. Natulala ka na naman, iha. May sasabihin ka ba? Wala po. Nakalimutan ko na po. Pasensya na po Ganun ba? O siya, sige. Maiwan ko na kayo dyan. Kung ano man ang pinagtatalunan nyo ayusin nyo na bago kayo matulog. Hindi natin masasabi kung hanggang kailan na lang ang buhay. Baka malay natin, ito na ang huling gabi na magkikita-kita tayo. Hindi ko alam Banong, pero nangilabot akong bigla sa sinabi niyang yon. Pakiramdam ko ay meron siyang pakahulugan sa mga sinabi niya. Pero isinawalang bahala ko na lang din muna. Nag-focus na kasi ako kay Tef dahil bumaba na ng tuluyan ng matandang lalaki. Nakita mo yon? Wala tayong kamalay-malay. Bigla na lang siyang sumulpot. Tutong-totoo talaga yung narinig kong pinag-uusapan nila. Kaya maniwala ka. Kailangan na nating umalis dito. Oo. Kailangan mo na talagang umalis dito sa kwarto namin. Kung ano man ang ginagawa mo kanina, kung paano mo binuksan ang pinto ng kwarto na ito, kapag sinubukan mo ulit yon, sasabihin ko na talaga sa lahat na mamamatay tao ka. I don't trust you anymore. At wala akong pakialam kung totoo o hindi ang hinala ko. Basta wag na wag ka nang lalapit sa amin ng kapatid ko. Bukas, doon ka sumabay sa van at wag na sa amin. Ayaw kong pasakayin ng kotse ko ang isang kriminal. Please, get lost. Si Lilia, maniwala ka sa akin. Hindi na tayo aabutin ng kinabukasan kapag hindi pa tayo umalis ngayon. Kanino pa nawawala si Aling Fatima, di ba? At yung asawa niyang naghahanap, hindi ko na rin nakikita. Pinagtulakan ko na siya at pinagsaran ko na siya ng pinto. Pagkakandado ko ay hinarang ko pa ang maliit na tukador para siguraduhin hindi na maitutulak kung sakaling mabuksan man niya ito. Bumalik na ako sa kama pero napatingin pa ako sa ilalim ng pinto. Nang mawala ng anino ni Tef, ay nakahinga na ako ng maluwag. Pero napaisip-isip din ako sa mga sinabi niya kanina. Nagrema ng paulit-ulit sa utak ko ang mga yon, kaya hindi rin ako dinalaw ng antok. Nakakainis. Tumayo ako ulit at pasimpleng lumabas ng kwarto. Lumapit ako sa silid niya at pasimpleng kumatok. Bumukas yun kaagad nang sinabi kong ako ang kumakatok. Napatingin muna ako sa bag niyang nakalagay sa kama. Nag-aayos na kasi siya ng gamit ng abutan ko. Parang handa nang umalis. Ano ba kasing nangyayari? Doon tayo mag-usap sa kwarto namin ni Fons. Sige. Kinuha niya kagad ang bag niya at nagpunta na nga kami sa kwarto para doon ituloy ang pag-uusap. Kinandado niya muna ang pinto bago siya magsalita. Pero pinigil ko rin muna.
Oh, bakit na naman? Maniniwala lang ako sa'yo kapag sinabi mo ngayon sa akin kung sino ka talaga. Yung totoong ikaw. Okay, sige. Ang totoo niyan, yung nangyari na nakita niyo ako sa daan, totoo talaga yun. May sumugod sa akin habang nagmamaneho ko ng motor. Pero bago ka namin makita sa daan, sino ka ba talaga? At bakit ka may baril? Ano bang laman ng bag na yan na parang iniiwas-iwas mo sa akin? Tandaan mo na kapag di ka nagsabi ng totoo, hindi na rin ako maniniwala sa'yo. O sige, ganito na lang. Pangako, sasabihin ko sa iyo ang totoo kapag nakalis na muna tayo sa lugar na ito. Hindi tayo dapat magtagal dito dahil baka matulad tayo kay Aling Fatima at sa asawa niya. Bakit? Ano ba nangyari sa kanila? Hindi ko rin alam, pero base sa narinig kong usapan ni Kagoryo at ni Glorieta kanina, may pinaplano silang hindi maganda sa ating lahat. Narinig ko na plano nila tayong patayin at kunin kung ano man ang mga dala natin. Seryoso ba talaga yung mga sinasabi mo? Mamatay na ako ngayon kung nagsisinungaling ako. Kung totoong mahal mo ang kapatid mo, maniniwala ka sa akin at aalis na tayo sa lugar na ito. Delikado mga tao sa bahay na to. Pero paano si Mr. Ethan at ang pamilya niya? Wala na tayong magagawa. Kung isasama natin sila sa lihim na pagtakas, sigurado madali tayong mahuhuli. Kaya tara na. Isang nakakakilabot na alulong na ang tumapos sa aming usapan, Kabanong. Sa sobrang lakas ng alulong na yon, ay parehong nanayo ang mga balahibo namin. Napa-sign of the cross kagad ako at dali-daling ginising si Fons na walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Inayos ko na rin ang maliit kong maleta pero hindi na yung pinadala sa akin ni Tef. Dahil dito ay kinuha ko na lang ang maliit kong bag kung saan nakalagay ang na-withdraw kong pera. Ate, bakit mo po akong ginising? Tsaka, di ba sabi mo sa akin kanina, huwag na akong lalapit kay Kuya Tef? Talagang sinabi mo pa yun sa kapatid mo, ha? Opo, Kuya. Sabi pa nga ni ate, masamang tao ka raw eh. Pero nandito ka naman ngayon. Tama na yan, Fons. Kunin mo na yung stuffed toy mo at aalis na tayo dito. Saka ka na magtanong kapag nasa kotse na tayo, okay? Kahit anong mangyari, wag kang bibitiw sa akin. Sige po, ate. Dali-dali na kaming lumabas ng silid, pababa sa hagdan hanggang sa sala. Habang nagmamasid-masid, ay mas dito ko napansin ang mga painting sa dingding ng bahay. Nang titigan ko ito na matagal, ay parabang gumagalaw ang mga mata sa painting. Dito ko lang din na-realize na kahawig ni Kagoryo ang mga nasa lumang larawan. May isang babae pa akong nakita roon. Para siyang diwata. Sobrang ganda niya pero sa hindi malaman na kadahilanan ay nangilabot ako sa itsura niya. Sa isip-isip ko, para siyang demonyita na nagtatago sa anyo ng isang magandang babae. Pabaling na lang ang atensyon ko sa mga kasama ko matapos hawakan ni Fons ang damit ko. Nang bubuksan na namin ang main entrance ay naggulat kami dahil nakakandado ito mula mismo dito sa loob. Nakatali yun ang bakal na may malaking padlock. Umisip ng paraan si Tef. Nakita kong may dinukot siya sa bulsa na isang bagay. Pagkatapos ay pinihit-pihit niya ang butas ng padlock hanggang sa magbukasyon. Napukunot ako ng noo. Dito ko na-realize na kaya pala siya nakapasok ng walang kahirap-hirap sa kwarto namin. Akit bahay ka ba, ha? Saka na natin pag-usapan yan. Dapat makaalis muna tayo. Marahan niyang binuksan ang pinto at pinahawak sa akin ng malaking kadena. Hindi naman ako nagreklamo dahil nagmamadali kami. Maingat kaming naglakad hanggang sa makarating sa plaza. Pero hindi kaagad kami nakapunta sa sasakyan dahil nagkakatipon sila sa dakong yon. Si Kagoryo, Glorieta, ang kasambay nila at ang tatlong lalaking nakita ko sa hardin at ang iba pang taga roon. Eksakto na muling kumulog at sinundan ng pagguhit ng kidlat sa langit. Muntik pa akong mapatili. Mabuti na lang ay natakpang ko kagad ang bibig ko. Habang nakayukod kami at nagmamasid sa paligid. Anong gagawin natin ngayon, Tef? Maghihintay tayo ng tiyempo bago pumunta sa kotse mo. Hanggat maaari, walang mag-iingay, ha? Ano bang ginagawa nila? Hindi ko rin alam eh. Maghintay lang tayo at magtago na maigi. Nagsumiksik nga kami sa isang gilid at nagmasid sa gagawin ni Kagoryo. Maya-maya pa ay nakita ko kung paano magpalakpakan ng mga taga roon nang tumayo sa gitna nila ang matandang lalaki. Mga kapwa ko, dalakit noon.
Pinagpala tayo ngayong gabi. Hindi natin kailangang mamingwit ng mga tao sa kabayanan. Kusa na silang nagpunta sa lugar natin. Hindi lang isa, kundi siyam na katao pa. Hindi pa rin talaga tayo pinababayaan ng mga ninuno natin. Nang diwata ng hangin at dilim. Ano mga pinagsasabi nila? Ano yung dalakit nun? Ano yung sinasabi niyang yun, Tef? Hindi rin ako sigurado eh. Pero dun sa lugar kung saan ako nakatira, naririnig ko na yung tungkol sa diwata ng hangin at dilim. Parang yung dalakit nun, parang mga uri ng sinaunang aswang. Aswang? For real? Aswang talaga? Believe it or not, pero totoong sinasabi ko. Alam kong hirap ka nang maniwala sa akin pero nakikita mo naman ngayon yung nangyayari, di ba? I know, right? Wait, look. May bitbit yung mga taong nandun, oh. Napatingin kami sa bitbit ng 4 na lalaki. Nakabalot naman ng mga yon pero alam namin mga tao dahil nagkukumislot pa at nakakarinig kami ng boses na parang umiingit at gustong kumawala. Malamang ay nakabusala mga bibig kaya ganon. Nilapat yon sa harap ni Kagoryo at pagkatapos ay saka tinanggal ang pagkakabalot. Ganun na lang ang gulat namin nang makita ni Mang Eman at Aling Fatima na parehong walang saplot. Nakatali na magkakadugtong ang mga paa, kamay at bibig nila. Kitang-kita sa mukha nila ang takot habang umiiyak at pilit na nagpupumiglas. Habang abala pa sa pagtulog ang mga bisita sa bahay ko, uunahin na natin ang dalawang to. Ang mag-asawang kasambahay na talaga namang nagmamahala ng tunay. Ano? Handa na ba kayong lahat, mga kapwa ko, dalakit nun? Nakita kong nagnitian ng mga taong nakapalibot kaya nag-angat na ng kamay si Kagoryo. Umikot-ikot pa siya habang tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Makalipas ang ilang minuto ay muli siyang pumirmi at tumitig sa mag-asawang kasambahay. Mapalad kayo dahil kayo ang napiling regalo sa amin. Ninunong diwata ng hangin at dilim. Maraming salamat sa maganang gabing ito. Bago sumikat ang araw at bago tumakas ang bagyo, sinisiguro naming mauubos ang lahat ng aming mga bisita at wala kaming ititira sa kanila. Nangilabot ako ng gusto nang marinig ko yun. Kaya rin humigpit ang pagkahawak ko kay Fons na nakaantabay lang din habang katulad kong natatakot na rin. Mga kasama, oras na ng pagbabalik sa anyong dalakit nun! Pagkasabing yun ni Kagoryo, ay isa-isa na ngang nagpalit ng anyo ang mga taong naroon. Sinimulan niya ang pagpapalit ng anyo bilang nakakatakot na nilalang hanggang sa sinundan ni Glorieta at ng iba pa. Nanlaki ang mga mata namin ni Tef at Fons sa aming mga nakita. Hindi ako makapaniwala dahil sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng nakakatakot na halimaw. May mga naging tila abo ang balat at meron ding mga nangitim. Ang ilan din sa mga mata nila ay merong pulang-pula at meron ding parang ginto na kumikinang-kinang. Kapag minasdan mo, ay para kang nahihipnotismo. Umusli at tumalim ang mga ngipin. Tumulis na parang sa agila ang mga kuko nila. Humaba ang maninipis na dilang naglalaway. At ang mga babae ay tinubuan ng matutulis na pakpak na sabay-sabay nilang ipinagaspas. Muntik na akong mapatili sa takot nang makita ang mga halimaw na yon, Kabanong. Mabuti na lang ay hinigit kami ni Tef at parehong siniksik ng kapatid ko sa pinakagilid. Sabay-sabay silang nag-ungulan kaya mas lalong tumindi ang kilabot na nararamdaman namin. Hindi ko alam kung maiiyak ako o matatakot o tatakbo dahil sa mga nakita ko. Pero naramdaman ko na lang ang matinding panginginig ng kalamnan ko. Makakalis pa ba tayo rito? Oo naman si Lilia, makakalis tayo rito. Paano yung mga kasama natin? Sila Mang Eman at Aling Fatima. Ngayon ay oras na ng pagkain! Tila mga gutom na nag-agawan sa ayuda ang mga halimaw. Halos hindi ako nakakilos at tahimik lang na napapaluha habang nakapikit. Hindi ko na nasikmura pang tingnan ang nangyayari sa kawawang mag-asawa. Sa boses pa lang ng pagsigaw nila, ay alam ko na ang tindi ng paghihirap nila. Pero habang abala sila, ay sinamantala ni Tef ang pagkakataon. Tinapik niya kaming magkapatid na natataranta sa mga nangyayari. Bilisan na natin habang busy sila. Pumunta na tayo sa kotse niyo. Sige, Fons,
Humawa ka na mabuti sa akin at huwag kang lilingon na roon. Nagmamadali na nga kami sa pagpunta ng kotse hanggang sa hindi namin inaasahan ang sumunod na pangyayari. Isang aswang ang nakakita sa amin at dahil sa bilis ng mga kaganapan ay hindi ako kagad nakakilos. Nang sasalakay ang halimaw, hindi ko sinasadyang mabitiwan si Fons kaya nagkahiwalay kami. Tumakbo siya pabalik sa magarang bahay, habang kami naman ni Tef ay umabante. Kasunod noon ay ang pagputok ng baril na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Bumagsak ang halimaw na sumusunod sa amin matapos barilin ni Tef sa ulo. Wala yung buhay na unti-unting natunaw na parang likido. Pero dahil dito ay natigil ang tila budol fight na ginagawa ng mga aswang sa katawan ng mag-asawang kasambahay. Napalingon sila sa amin at nang makita kami ni Kagoryo ay humalakak yun ng malakas na parang demonyong tuwang-tuwa. Sabi ko na nga ba may binabala kayong dalawa. Saan kayo pupunta? Sa tingin niyo ba makakalis kayo rito ng buhay? Siyempre hindi! Sa mga gusto pang kumain ng marami, alam niyo na ang gagawin niya. Hulihin ang dalawang yan! Bilisan mo at papalapit na sila sa atin! Si Fons, yung kapatid ko! Tef, si Fons! Nasaan si Fons? Wala na tayong oras, tara na! Hindi ko pwedeng iwan si Fons! Nasaan ang kapatid ko? Fons! Bumalik ka rito! Mamamatay tayo rito pare-pareho kapag binalikan natin siya! Hindi ko iiwan ang kapatid ko! Ah! Bigla na lang umikot ang paningin ko dahil sinuntok ako sa sikmura ni Tef. Nanlabo ang mga mata ko hanggang sa maramdaman ko na lang na bitbit niya ako. Ang huli kong natatandaan ay ang tunog ng aking kotse. Naramdaman ko pa ang pagbalandra ko sa passenger seat at ang tunog ng makina ng sasakyan. Bago tuluyang dumilim ang paningin ko, nakarinig pa ako ng nakasunod na putok ng baril at hiyawan ng mga halimaw. Pumikit na ako pagkatapos noon, hanggang sa para nang inanod ng diwa ko papunta sa kung saan. Napabalikwas ako ng bangon matapos marinig ang malakas na pagkulog. Sinundan ito ng pagguhit ng kidlat sa madilim na kalangitan. Nasaan ako? Wala akong nakitang kahit na sino sa hindi pamilyar na silid. Pag-ikot ay napansin kong gulo-gulo ang paligid. Halatang inabandona na ang bahay. Napatingin ako sa sirasirang bintana. Malakas pa rin ang ulan sa labas. Ang kidlat ay paulit-ulit na pumuputok sa madilim na kalangitan at mas lalo yung nagpa-creepy sa aking pakiramdam. Nang maalala ko ang nangyari, tumayo ko sa banig na kinahihigaan ko. Saka ko lang din napansin na basa ang buong damit ko. Pagkalaunan ay biglang pumasok si Tef na ikinagulat ko. Napatras ako hanggang sa mapasandal sa isang sulok. Ako lang to, si Lilia. Ang kapatid ko! Iniwan natin ang kapatid ko! Pasensya na pero wala na tayong oras para hanapin siya ron eh. Kung hindi tayo umalis kagad, baka matulad tayo kay Mang Eman at Aling Fatima. Nakita mo naman kung paano sila pinagpiestahan ng mga aswang, di ba? Kailangan natin balikan ang kapatid ko, Tef. Naintindihan mo ba na mamamatay tayo kapag bumalik tayo ron? Siya na lang ang meron ako. Kaya pakiusap. Napahagulgul na talaga ako, Kabanong, dahil sa pinaghalong takot at pag-aalala para sa bunso kong kapatid. Napabalik tanaw tuloy ako. Kundi lang siguro ako naglaya sa bahay, hindi sana hahantong sa ganito ang lahat. Hindi madadamay ang kapatid ko. Pero syempre, dahil na rin sa sama ng loob ko, ay kailangan kong makahanap ng ibang sisisihin. At ibinuntun ko yun kay Tef. Kasalanan mo to eh. Ha? Kung di mo ako inatak at sinuntok sa tiyan, mahabol ko pa sana ang kapatid ko. Pasensya na kung ginawa ko yun. Pero alam mo naman ang sitwasyon natin. Babalikan ko si Fons. I'm coming back to him. And there's nothing you can do about it. You can't stop me. Si Lilia, magulos-tili ka. Napakarami nila ron. Wala akong pakialam. Hindi na ako nakapagsalita dahil biglang yumakap ng mahigpit si Tef. Lalo kong napahagulgol at nung una ay pilit ko pa siyang pinagtutulakan. Pero sa huli ay nanatili na lang din ako sa bisig niya. Nang maramdaman ko ang init ng kanyang katawan, bigla na lang akong parang napahinahon. Ang lahat ng bigat sa puso ko ay nabawasan. Unti-unti akong tumahan habang hinihimas-himas niya ang likuran ko.
Balikan natin si Pons. Hindi ko makakayanan kung may mangyayari sa kanya masama. O sige. Iisip ako ng paraan. Babalikan natin ang kapatid mo. Bago tayo umalis sa lugar na ito. Wala na munang nagsalita sa amin, Kabanong. Patagal akong tumanday sa bisig niya hanggang sa makaramdam na ako ng pagkailang. Dali-dali kong inalis ang mukha ko sa dibdib niya at saka lumayo at nagpunas-punas ng mukha. Pasensya ka na. Wala yun. At least napagaan ko ang pakiramdam mo. Nasaan na ba tayo? Nasaan na yung sasakyan ko? Pasensya na. Iniwan ko yung sasakyan mo dun sa banda sa tulay na malapit sa mga kabahayan. Ginawa ko yun para hindi tayo masundan. Tumakbo lang ako sa kakahuyan tapos nakita ko tong sira-sirang bahay. Ganun ba? Pasensya na pala kung nasuntok kita kanina. Hindi ko naman intensyon na saktan ka eh. Ginawa ko lang yun dahil... I understand. Pero kailangan natin balikan ng kapatid ko. Please, Steph. I know it sounds crazy pero nararamdaman kong hindi pa siya patay. Fawn is somewhere out there. Oo, sige. Babalikan natin siya. Naudlot na ang pag-uusap namin na makarinig kami ng mga kaluskos sa labas. Tila mga yabagyo ng kung anong nilalang. Hindi lang namin matukoy kung tao o hayop. Yumukod kami at nagtago. Hanggang sa muling mawala ang nasabing ingay. Tanging pagbuhos na lang ulit ng ulan ang naririnig namin. Sumilip si Tev sa bintana bago bumaling sa akin. Saan ka pupunta? Sisilipin ko lang kung may mga aswang sa labas. Tapos, babalik na tayo ron para hanapin yung kapatid mo. Pagtango ko, ay lumabas kaagad ng silid si Tef. Matagal-tagal din siya kaya habang naghihintay ay napatingin ako sa bag niyang nasa sulok. Dala ng curiosity, lumapit ako dito at binuksan ang bag. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Isang bungkus ng pera kasi ang laman nun, pero ang iba ay may mga dugo-dugo pa. Iniwan niya rin doon ang baril at ilang magasin nito. Eksakto na pagbalik niya ay naabutan niya ako na hawak-hawak ang bag. Saan galing ang pera na ito? Ha? Sa akin yan. Ikaw yung nabalitaan sa radyo na nanloob sa isang bangko, no? Hindi mo naintindihan. Huwag ka munang lumapit sa akin, please. Si Lilia, hindi akong kalaban dito, kundi yung mga aswang na nasa labas. Hindi kita sasaktan. Ililigtas pa nga natin yung kapatid mo, di ba? Please, huwag ka na munang lalapit sa akin. Don't come any closer. Tama nga ang hinala ko. You're a criminal. Hindi mo naintindihan si Lilia kung bakit ko yung ginawa. No! I understand everything now, Thep. Bagay na bagay sa yung pangalan mo because you're a thief. Kinuha ko ang baril at itinuto ko yun sa kanya. Napangat naman siya ng kamay. Pagkalaon ay sinukbit ko ang maliit kong bag at dahan-dahan kaming nagpalit ng pwesto. Hanggang sa ako ang pumwesto sa pinto. Saan ka pupunta? Babalikan ko ang kapatid ko. Delikado kung mag-isa ka lang doon. Ganon din naman yun eh. Delikado kapag kasama ko ang isang kriminal. Kaya mas mabuting ako na lang ang magpunta sa kapatid ko. I don't trust you anymore, Thef. Lumabas ako at isinara ang pinto, saka tumakbo sa kung saan. Hindi na ako nag-isip ng kung ano-ano. Ginusto ko na lang din na makalayo sa lugar na yon. Alam kong nakakainis tong ginawa ko, pero natatakot kasi ako, Kabanong, na baka kapag nalaman niya ang tungkol sa amin ni Fons, na mga anak ng bilyonaryo, baka i-hostage niya lang kami kapag nakaligtas sa mga aswang. I will never let that happen. Nagtuloy-tuloy na ako, hanggang sa marating ko ang nasabing tulay. Nakita ko nga roon na nakapark ang sasakyan ko. Lumapit kaagad ako dito at binuksan. Nang makita ko ang susi, kinuha ko ito. Nakita rin sa passenger seat ang malaking kadena na siyang pinangkandado doon sa bahay ni Kagoryo. Babalikan kita, my dearest car. Hintayin mo kami ng kapatid ko. Iniwan ko na rin muna roon ang bag ko na naglalaman ng mga perang na-withdraw ko. Pagkasara ay tumakbo na ako sa ulanan habang nagmamatsyag sa paligid. Maya-maya pa ay naaninag ko na ang mga kabahayan. Tahimik ang paligid, pero nag-ingat pa rin ako at inihanda ang baril na hawak ko. Mabuti na lang talaga ay sanay ako sa paggamit nito. Dahil madalas kaming isama ni Daddy kapag nagpa-firing range siya. Palagi akong sumusubo kaya nasanay na ako sa paghawak ng baril.
pagkasa at pagpalit ng magasin. Nang makita ko ang van na naroon pa, sumagi kagad sa utak ko na hindi pa nakakalis ng bahay sina Mr. Ethan at ang pamilya niya. Napatingin ako sa plaza at napaiwas din ng tingin matapos makita ang kalunos-lunos na sinapit ni na Aling Fatima at Mang Eman. Halos walang natira sa mga lamang loob nila. Nakilala ko na lang sila dahil ang ilang parte ng ulo ay naroon pa. Sumalangit nawa ang kaluluwa niyo, Mang Eman, Aling Fatima. Umalis na kagad ako sa lugar na yon, Kabanong, pero nagmasid-masid pa rin ako sa paligid. Napakatahimik kasi at nawala ang mga aswang na nakita namin kanina. Saan kaya sila nagpuntahan? Napabaling na ang atensyon ko sa magarang bahay ni Kagoryo. Sumigaw kasi ng ubod ng lakas ang asawa ni Mr. Ethan na si Mrs. Bell. Tumakbo kagad ako roon para sana saklolohan sila. Pero nang mapatingin ako sa balkonahe sa ikalawang palapag, dito ko na nakita ang ginang. Nagmamakaawa siya para sa kanyang buhay. Naninikluhod at takot na takot. Pero tinawanan lang siya ni Glorieta pati ng mga kasama nito. Pagkalaon ay nagsaan yung aswang na sila at dali-daling sinunggaban ng walang kalaban-laban na babae. Dinig na dinig ko ang pagmamakaawa hanggang sa unti-unti nang nawala ang ingay. Dahil dito ay kinabahan na naman ako para sa buhay ng aking kapatid. Pumasok kagad ako sa loob sa pag-asang mahanap ang kapatid ko. Pero iba ang sumalubong sa akin pagdating sa kusina. Isang babaeng aswang na may matutulis na pakpak. Siya yung kasambahay nila Kagoryo. Ngumiti kagad yun sa akin pero hindi na ako nagdalawang isip pa. Pagkampay niya ng mga pakpak ay umangat ang kanyang paa mula sa sahig. Habang pasugod siya sa akin, itinutok ko ang baril at kinalabit agad ang gatilyo. Direkta yung tumama sa noo niya at bumagsak siya mismo sa harap ko. Wala ng buhay at unti-unting natutunaw. Pero dahil din sa ginawa kong yon, ay nakaagaw ako ng atensyon ng iba pang mga aswang na naroon sa loob ng magarang bahay. Narinig ko mula sa ikalawang palapag ang mabibigat na yabag na tumatakbo pababa. Nagmadali ako sa pagtago hanggang sa magsumiksik ako sa isang gilid. Sa kanan ko ay may hindi pamilyar na pinto. Maya-maya pa ay may dumaan na roong halimaw. Ito yung kaninang nasa balkonahe at nahuhuli roon si Glorieta. Nagpigil ako ng hininga para hindi nila maamoy. Sa pagkakaakala ko kasi, malakas ang pang-amoy ng mga aswang lalo na pagdating sa hininga ng isang normal na tao. Pero nagtaka ako nang lumanghap-langhap sila sa ere. Pagkalaon ay nagdire-diretso rin papunta sa isa pang pinto sa kusina. Parang mahina ang pang-amoy nila. Kakaibang mga aswang. Napalingon ako sa bandang kanan dahil dahan-dahang bumukas ang pinto roon. Akala ko nga ay may lalabas na aswang kaya napatras ako. Pero nang makita ko ang kambal na sina Calix at Dion ay pumasok ako roon kaagad at kinandado ang pinto. Sinundan ko sila pababa hanggang sa makarating kami sa basement. At sa dulo ay nakita ko si Mr. Ethan na duguan ng braso at magkabilang hita. May hawak siyang butcher's knife na may tumatagas pang sariwang dugo. Ano ba kayo, Calix, Dion? Sinabi ko naman sa inyo na huwag kayong pupunta ron sa tasa. Kung sino-sino pa dinalan nyo rito. Baka mapahamak pa tayo niya sa mga pinaggagawa nyo eh. Ang titigas talaga ng ulo nyo. Para kayong nanay nyo. Ako po ito, Mr. Wala akong pakialam. Paano kung nasundan ka ng mga halimaw na yon? Huwag po kayo mag-alala. Sigurado po akong walang nakasunod sa akin. Paano ka nakasisiguro? Kita mo at may baril ka pa? Malamang sa pagpapaputok mo, lalong magpuntahan dito mga halimaw na yun eh. Pasensya na po. Hindi naman nila ako nakita eh. Sigurado po ako ron, mister. Inismiran lang ako ng Ginoo. Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa pagbenda sa mga sugat niya. Gamit ang parte ng damit niya, nagpatulong din siya kay Calix habang si Dion naman ay lumapit sa akin at nagtanong tungkol sa kanyang nanay. Mahirap man sa loob pero sinabi ko sa kanila ang totoo. Na nakita ko si Mrs. Bell na nilalantakan siya ni Glorieta. Dahil dito ay mas lalong naggalit ang kanyang asawa. Nag-iyakan naman ng kambal kaya inalo ko sila pareho. Nang mapatahan na ang dalawa, ako naman ang nagtanong. Sinabi ng kambal na nakita nila si Fons.
at isasama sana nito sa basement pero nagkahiwalay na naman sila. Hindi na nasabi ng kambal kung paano sila nahiwalay sa kapatid ko. Pero duda ako dahil biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Mr. Ethan. Saan niyo uling nakita ang kapatid ko? Hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Inuna ko nang iligtas sa mga anak ko. Alam nga namang iwan ko rito si Calix at Dion para lang balikan ng kapatid mo. Hindi ko naman po sinabing ganon. Pero sana man lang... Anong sana man lang, ha? Kung di ka naging pabayang babae, hindi naman maiwalay sa'yo kapatid mo eh. Ako pa sisisihin mo? Hindi ko naman kayo kargo. Hindi na ako nakaribat dahil nasa pula ko sa mga sinabi niya. It really hits me hard, Kabanong. Totoo naman kasi talagang kasalanan ko kung bakit nalagay sa ganitong sitwasyon ng kapatid ko. Gusto kong maiyak pero pinigil ko na lang din ang sarili ko. Wala naman akong mapapala kung magdadamdam ako ngayon. Hindi to naayon sa kalagayan namin ngayon. Tumayo na lang ako at bumuntong hininga ng malalim. Pagkatapos ay saka ako nagmasid-masid sa paligid hanggang sa mapansin kong isang lumang pinto. Hindi yun mahalatang pinto dahil may nakaharang na maliit na tukador at malaking antigong salamin. Nagkataon lang talaga na nakita ko ang maliit na siradura. Lumapit ako dito at tinulak ang mga nakaharang. Nagkosyon ng ingay kaya mas lalong nag-alburuto si Ginoong Ethan. Ano ba ginagawa mo? Hindi mo alam na nagtatawag ka na naman ng atensyon ng mga aswang eh. Pasensya na po pero nakita ko ng pinto oh. Anak ng baboy naman oh! Eksaktong pagkasabi niya noon ay nakarinig na nga kami ng malalakas na kalabog mula sa pinto sa itaas. Katulad ng sinabi ni Mr. Ethan, natunugan na nga kami ng aswang kung saan kami nagtatago. Dahil dito ay mas lalo lang uminit ang ulo sa akin ng Ginoo. Pero hindi na rin ako nakapagtimpi sa asal niya. Bakit niyo ba kasi pinapasok ang babaeng yan dito? Imbis na safe tayong nagtatago. Hindi mo ko kailangan sisihin, mister. Sa tingin mo ba, hindi kayo matutuntun dito ng mga aswang? Kahit wala ko dito, darating ang oras na bababa sila at malalaman nilang dito kayo nagtatago. Kung di ko nakita tong pinto, sa tingin mo, saan kayo pupulutin, ha? Galit na tinaga ni Mr. Ethan ang butcher's knife sa lumang aparador sa gilid niya. Tumitik siya sa akin na masama na parang aatakihin niya ako anumang oras. Mabuti na lang, humarang si Calix at Dion dahil nakita nilang nabutas na ang pinto sa itaas. Wala na kaming inaksayang oras. Tumakbo kami papasok sa nakita kong lagusan. Kahit hindi namin alam kung saan yun patungo. Tinabi pa nga to ng Ginoo kaya nagpahuli na lang ako. Sinara ko kagad ang pinto at nagtuloy-tuloy na kami. Mabuti na lang din ay may dala akong mga cellphone. Piniram sa akin ni Calix ang kanya na siya kong ginamit ang torch. Mabuti na lang din, diretsong daan kaya hindi kami masyadong nahirapan. Maya-maya lang ay nakaramdam na kami ng malamyang hangin. Sinyalis na malapit na ang labasan. Mula sa hindi kalayuan ay nakakita nga kami ng liwanag. Tumakbo kagad doon si Mr. Ethan pero huminto rin. Pagdating ko roon, napatingala rin ako dahil dati palang balon ang pinanggalingan ng liwanag mula sa labas. May kinakalawang din na hagdan pataas kaya nag-aya ng Ginoo na umakyat. Nauna nga si Mr. Ethan, sumunod si Calix at Dion. Nang ako na, ay nakarinig ako ng pagaralgal na pag-ungol ng aswang mula sa likuran. Pagkalingon ko roon, ay nakita ko mga namumulang mga mata ng mga dalakit nun na naglalaway-laway pa. Tinutukan ko ang isa at inasinta. Sa pulyon sa ulo na kagad bumagsak at natunaw. Ang isa pa ay mabilis na sumugod. Inasinta ko rin yon pero sa balikat lang tinamaan. Hindi ko na binaril dahil malapit na siya. Umakyat na lang kagad ako sa kalawanging hagdan pero humabol siya sa akin. Nahawakan niya ako sa paa at mabilis na hinatak. Nahulog kami pareho at mumalandra sa sahig. Nabitiwan ko rin ang baril pero bumagsak lang yon nang malapit sa akin. Nang muling makatayo ang aswang ay kaagad yung sumalakay pero nakuha ko na rin kagad ang baril at pinaputukan siya. Sa pulang kanan niyang mata at tumagos yun sa bungo. Kaya humandusay siya sa lupa at natunaw. Hingal na hingal akong umakyat. At nang nasa labas na ay iginala ko ang tingin ko. Nasa bandang likuran pala kami ng magarang bahay.
nakita ko ang mag-aama na tumatakbo na palayo, papunta sa kakahuyan. Tumingin pa sa akin ang kambal at sumenyas na sumunod sa kanila. Pero nakita ko rin kung paano sila sitahin at pigilan ni Mr. Ethan. At mula sa hindi kalayuan ay nakita ko ang lumilipad na babaeng dalakit noon. Si Glorieta na pasugod sa kanila. Mr. Ethan, huwag kayong tumakbo dyan! Nandyan yung aswang! Calix! Dion! Tumingala kayo! Dahil hindi nakikinig ang matabang lalaki, kaya napilitan akong sumugod sa kanila. Halos magingal kabayo na ako. Pero naabutan ko sila. Pinaputokan ko si Glorieta pero sa pakpak lang siya tinamaan. Umiktad siya at bumulusok sa mga puno. Napalingon din sa akin si Mr. Ethan at mukhang galit na naman. Nagpaputok ka na naman ng baril. Maririnig na naman tayo ng mga aswang eh. Tatangot-tanga ka talaga. Hindi mo ba naisip na niligtas ko ang buhay nyo? Niligtas? Ipapahamak mo lang kami lalo eh. Akin na nga yan. Lumapit siya at inagaw sa akin ang baril. Nakipaglaban naman ako sa abot ng aking makakaya. Pero dahil sa malusog siya at mas malakas ay wala akong nagawa. Tumasik ako at napadapa sa lupa. Habang sina Calix at Dion naman ay walang nagawa sa mga nangyayari. Hindi rin nila maawat ang tatay nila at habang nakatitig kaming lahat kay Mr. Ethan ay hindi namin namalayan ang sunod na pangyayari. Nagulat na lang kami nang sumirit ang dugo sa tiyan ng Ginoo. Pagkatapos ay bigla na lang sumulpot si Glorieta sa likuran habang inaangat ang lalaking duguan. Nabitiwan niya ang baril na kagad kong kinuha. Pagkatapos ay hinata ko sina Calix at Dion na sumisigaw sa takot. Nakipaglaban pa si Mr. Ethan gamit ang butcher's knife. Ginawa niya ang lahat para mapatay din ang aswang. Tataga niya yon sa magkabilang leeg at dibdib pero pinagtututusok naman siya ng matutulis nitong pakpak. Sabay silang humandusay ni Glorieta sa lupa at nawalan ng buhay. Hindi na kami lumapit nang makitang natutunaw na ang aswang. Alam ko na rin naman kasi napatay na ang tatay ng kambal. Pasensya na pero kailangan na nating umalis dito. Sumunod kayo sa akin, madali kayo. Umiba kami ng daan, papunta sa kaliwang banda. Napansin ko kasi na mas malapit ang daang yon papunta sa tulay kung nasaan ang sasakyan ko. Naisip ko rin sa mga nangyari na posibleng wala na talaga si Fons. Kaya tinanggap ko na lang kahit na masakit. Ang mahalaga ay mailigtas ko kahit papaano ang kambal at sama-sama kaming makalayo sa lugar na yon. Pero habang tumatakbo ay napalingon kami sa bandang halamanan. Tumuro si Calix at nakita ko nga si Fons na nakatayo sa isang gilid. Nanginginig sa takot at umiiyak sa harap ng isang babaeng nakangiti. Pinagtago ko muna ang kambal para balikan ang kapatid ko. Nang malapit na ako sa kanya ay biglang nagpalit ng anyo ang babae. Ang mukha niya ay napupunit, bumubuka sa gitna, at sa loob ay mga ngipin na parang sapating. Nagimbal ako dahil kakaibang uri yun sa lahat ng nakita ko. Bigla kong naalala ang nakita kong painting sa loob ng bahay. Siyang-siya nga yun, ang pinakaninuno nila bago ang henerasyon ni Kagoryo. Siya yung magandang babae ron sa painting na kapag pinagmasdan mo ay parang may kakaibang madilim na aurang babalot sa'yo. Fons! Takbo rito, bilis! Ate! Tulong! Tumakbo pa palapit sa akin si Fons pero sumunod ang nakakatakot na halimaw. Ibinuka niya ang napakalaki niyang mga pakpak at bumulusok sa amin. Mabuti na lang ay nakadapa kami ni Fons. Pero hindi pa siya natapos. Umikot siya at nag-glide pabalik. Muli niya kaming sinalakay, kaya tumakbo kami sa mga puno. Doon ay hindi siya nakaporma, pero hindi naman nawala ang determinasyon niyang mahuli kami. Kaya sunod-sunod ko siyang pinaputukan. Tumama yun sa pakpak kaya napaangil siya. Pero ang katakataka ay nakarinig pa ako ng mga pag-angil sa iba't ibang panig ng lugar. Para bang katulad ng babaeng dalakit nun na to, ay nasaktan din sila. Ate, natatakot ako. Ayoko mamatay dito. Oo, hindi tayo mamamatay dito, Fons. Basta, wag ka na lang lalayo ulit sa akin, ha? Natigil na kami sa pag-uusap ng umungulang aswang na parang nagtatawag ng mga kasama. Dahil dito ay pinaputukan ko siya ulit ng 2 beses.
Nakalipad na siya pataas kaya hindi umabot ang baril. Sinamantala naman namin to ni Fons. Tumakbo kami palayo, pero nadapa ang kapatid ko dahilan para mabitiwan ko rin siya. Dali-dali akong bumalik pero pabulusok na naman ang aswang sa amin. Inakay ko kagad si Fons at nang papaputukan ko na ang halimaw ay hindi na nag-click ang gatilyo. Sinyalis na wala ng bala ang baril. Bakit ngayon pa? Dali-dali kong binunot sa tagliran ko ang extra magazine pero dahil sa taranta ay nahulog naman yon. Nawalan na tuloy ako ng oras na maikasapa ang baril. Kaya niyakap ko na lang ang kapatid ko at pumikit. Pero sa isang iglap ay nakarinig kami ng pag-angil. Pagdilat ko ng mga mata ko ay wala nang halimaw. Si Tef na ang nasa harapan ko. Hingal na hingal siya. Hawak-hawak ang kadenang naiwan doon sa sasakyan. Nakarinig kami ng malakas na pag-angil. Hindi lang galing sa babaeng dalakit nun, kundi sa iba't ibang parte na naman ng lugar katulad kanina. Medyo nagtaka na ako pero natauhan lang ako bigla nang sigawan ako ni Tef. Takbo na! Bilis! Saan? Doon sa sasakyan! Nandun lang sa harap ng daan ko iniwan, kasama ng susi. Diretsuhin nyo lang yan at makikita nyo kagad. Salamat! Saka ka na magpasalamat, magmadali na kayo. Pero paano ka? Susunod ako, bilis na, babalik na yung mga aswang. O sige. Hindi na kami nagkaksaya pa ng oras, Kabanong. Hinata ko kagad si Fons at tumungo sa kinaroroonan ni Calix at Dion. Sabay-sabay kaming tumakbo palayo. Pero natigil din kami nang biglang kumulog ng malakas. Sinundan nyo ng pagguhit ng kidlat sa kalangitan. Paglingon ko kay Tef, ay tila dinagit na siya ng nakakatakot na dalakit noon papunta sa kung saan. Hindi ko na rin siya nagawang balikan dahil mas priority ko ang mga kasamang bata. Bumuhos na naman ang ulan at mula sa hindi kalayuan ay nakita ko si Kagoryo na tuwang-tuwa. Humahalakak siya na parang demonyo. Dahil dito ay nag-iyakan ng mga batang lalaking kasama ko. Akala nyo'y makakatakas kayo sa lugar na ito. Sa tingin niyo, paalisin ko kayo ng basta-basta. Wala mo na kami, Kagoryo. At kahit ang mga bata na lang, maawa ka sa kanila dahil marami pa silang pangarap sa buhay. Tama ka nga naman sa sinabi mo. Mga bata pa sila at marami pang pangarap sa buhay. Naisip ko rin yung sinabi mo. Ngayon, tatanungin kita, Cecilia. Handa ka ba talagang ibuwis ang buhay mo para sa kanila? Oo, pero kailangan ko makasiguro na makakaligtas sila. Ate, huwag mo akong iiwan, please. Fons, makinig kang mabuti sa akin. Kailangan nyo nang umalis. Dapat mabuhay kayong tatlo. Ibibigay ko sa inyo itong baril dahil marunong ka namang gumamit. Natatanda mo yung shooting natin sa firing range kasama ni Daddy, di ba? Please, ate. Huwag mong gawin to. Kailangan. Tumakbo na kayo sa sasakyan. Pagkatapos ko siyang makausap. Marunong ka rin naman mag-drive, di ba? Tandaan mo yung tinuro ko sa iyo kapag tinatakas natin yung kotse ko dati. Kailangan mo mabuhay. At kapag hinanap ako ni Daddy, sabihin mo na hindi mo alam. Hindi ate, hindi kita kayang iwan. Kayanin mo, Fons. You want to be an independent man someday, di ba? Dito mo sisimulan yon. Kaya makinig ka sa ate mo. Tama na kadramahan yung mag-ate. Magdesisyon ka na habang hindi pa nagbabago ang isip ko. Napalingon kaming lahat kay Kagoryo at sa iba pa niyang kasama na parami na ng parami. Nagpatuloy naman ang pagbuhos ng ulan habang patuloy pa rin siya sa pagtawa. Ano? Nakapag-isip-isip ka na ba, ha? Kanina pa ako nakapagdesisyon. Ngayon, gusto ko makasiguro na makakaalis sa mga batang ito. Tapos na ang oras ng pagpapasya. Anong ibig mo sabihin? Natapos na ang kasunduan. Dahil sa narinig kong mga makabagmag damdaming pagdadrama mo, natig ang puso ko. Ang desisyon ko para sa mga batang yan ay maganda. Anong maganda? Maganda kung sila ang uunahin kong ipakain sa mga kapwa ko dalakit nun. Ilang iya ka? Wala kang awa. Bata lang sila. Huwag kang tanga. Yun na nga eh. Mga bata sila. Kaya siguradong mas sariwa, mas malambot, at mas malinamnam at masarap ang mga karne nila. Lalo na ang sariwang dugo. Hunghang ka kung iniisip mong palalampasin namin ng mga kagaya nila.
Minsan lang mangyari ang ganito sa amin, dito sa baryo namin, na makatikim kami ng maraming putahe sa isang gabi. Parang napakahaba ng oras na ito. Kaya bakit namin palalampasin ang pagkakataong biniyayaan kami ng mga diwata ng hangin at dilim? Napakagat ako ng labi habang kinakasa ang baril. Sina Fons, Calix at Dion ay iyak ng iyak matapos marinig ang mga sinabi ng matandang lalaking dalakit noon. Huwag kayong umiyak ng umiyak, mga bata. Sinisiguro naman namin sa inyo na mararamdaman nyo ang matinding sakit habang binibiyak namin ang tiyan nyo at pinagpaparte-parte ang mga laman loob nyo. Doon nyo na ireserba ang pagpalaho nyo para mas maging masarap ang pagkain namin. Giya ka! Mamamatay din kayo! Ayo naman, pero matagal pa yon dahil mauna muna ang mga batang kasama mo. At ikaw, ihuhuli ka namin. Gusto naming makita mo kung paano sila magmakaawa. Gusto ko mabaliw ka habang pinagmamasdan sila na pinagpipira-piraso ng mga dalakit nun. At kapag patay na sila, papipiliin kita kung anong gusto mo. Kung pipiliin mo ang maging katulad namin, bubuhayin kita na matagal. Pero kung hindi naman, hindi pa rin kita papatayin ng basta-basta. Dahil sa tuwing may bibiktimahin kami, ipapakita ko muna sa iyo kung paano sila mahirapan ng husto. Napatras si Kagoryo matapos ko siyang pagbabarili ng sunod-sunod. Inubos ko sa kanya ang bala pero dahil sa panginginig ng kamay ko dahil sa galit ay hindi ko napunterya ang ulo niya. Sa dibdib lahat tumama ang bala ng baril hanggang sa wala na akong maiputok. Dahan-dahan siyang bumangon habang tumatagas ang itim na dugo sa katawan. Pagkalawan ay humalakak na naman siya na parang demonyo. Sinayang mo lang ang bala ng baril mo! Dito mo dapat ako pinunterya sa ulo! Dahil wala na akong magawa, kaya binato ko na lang sa kanila ang baril. Pagkatapos ay hinata ko na ang mga batang lalaking kasama ko. Tumakbo na kami palayo na mas lalo lang tila ikinatuwa ni Kagoryo. Ilang saglit pa ay narinig ko na ang pag-ungol at alulong ng mga aswang. Paglingon namin ay humagulgol na sila lahat. Hindi ko na rin talaga alam kung saan kami dadalhin ng mga paa namin, Kabanong. Maigpit ko na lang hinawakan ng kapatid ko habang nagpapatuloy. Nang makita ko silang nagiiyakan sa takot ay unti-unti na rin pumatak ang mga luha ko. Hindi ko na yun napigil pa. Ang daming alaala na nanumbalik sa akin. Mga masasayang araw na kasama ang mami ko, ang daddy ko, ang auntie ko, pati si Fons at kung ano-ano pa. Para ba itong yung sinasabi ng mga tao na kapag malapit ka ng mamatay ay kusa na lang daw nagbabalik tanaw ang isang tao sa mga nakalipas. Ate, mamamatay na po ba tayo dito? I'm sorry, Fons. I'm really sorry. Ate, I love you, till the very ends. Huminto ako at niyakap ng maigpit ang bunso kong kapatid. Ganun na rin ang ginawa ni na Calix at Dion. Nagyakapan kaming apat habang hinihintay na lang ang paglapit ng mga aswang para kami ay pagfiestahan. Sabay-sabay kaming pumikit sa pag-aakalang katapusan na namin. Subalit bigla na lang kaming nakarinig ng sigaw ng mga halimaw na parang nasasaktan. Pagdilat ko ng mga mata, nakita ko na nakahinto si Kagoryo at ang iba pa. Lahat sila ay nakahawak sa kanilang mga ulo na parang hirap na hirap. Ano nangyayari sa kanila, ate? Hindi ko rin alam pero samantalahin na natin ang nangyayari. Bilisan nyo! Tumayo kami ulit at tumakbo palayo sa kanila. Pero maya-maya lang din ay muling nakakilos sa mga aswang. Yun nga lang ay hindi na sila sa amin nakabaling. Nakatingin silang lahat sa iisang direksyon, kung saan naroon kanina nakikipagsagupa si Tef. Dito ko naisip ang kakaibang nangyari kanina. Yung kasagupa naming babaeng aswang na bumubuka ang muka na maraming matatalim na mga ngipin. Tumakbo papunta roon si Kagoryo at ang iba pang aswang. Kaya mabilis kaming nakatakas. Pagdating namin sa kalsada ay pinapasok ko kagad ang 3 batang lalaki at kinandado ko ang pinto. Pero binuksan ni Fons ang bintana. Ate, saan ka pupunta? May kailangan lang akong gawin. Huwag ka na pong umalis, please. Huwag ka mag-alala. Mangako ko nang babalik ako. Kailangan ko lang tulungan si Tef. Kahit na anong mangyari, huwag na huwag kayong lalabas dito, ha. Yumukod lang kayo at magtago. Ate! Hindi ko na pinansin si Fons.
Tumakbo na ako pabalik dahil narinig ko na naman ang sigaw ng mga aswang na parang nahihirapan. Sinundan ko ang ingay hanggang sa marating ko ang malapit sa ilog. Dito ko nakita si Tef. Duguan siya at hingal na hingal habang kaharap niya ang babaeng aswang na siyang tila pinakapinuno ng lahat ng dalakit nun. Nakatusok sa isa niyang mata ang padlock mula sa kadenang hawak ni Tef. Umaangil siya. Galit na nagsusumigaw. Kung nasaan ang sugat niya, doon din iniinda ni Kagoryo at ng iba pa ang sakit. Kung ganon, tamang hinala ko. Ang babaeng yan ang pinakapinuno ng aswang at hindi pala si Kagoryo. Nagmasid-masid pa ako habang umahanap ng sandatang pwedeng ipangpatay sa aswang. Mabuti na lang ay nakakita ako ng matulis na kahoy mula sa naputol na punong naroon. Matibay ito at makapal na siguradong makakapatay sa sinuman. Mahal na ni Dodong Lipay! Hindi na dapat kayo lumabas pa sa lunggalin niyo! Mapapahamak tayong lahat kapag may nangyari sa inyo masama! Ah, ganun pala ah. Kaya pala kapag sinasaktan ko siya, lahat kayo'y nasasaktan. Nasa halimaw pa lang yan ang lakas yung lahat. Ngayon, humanda na kayo dahil bukod sa nadiskubre kong mahihina ang mga pang-amoy nyo, siya lang din pala ang buhay ninyo. Sa tingin mo, papayagan kong gawin mo yon, mga kasama! Ah! Pinaghahampas na naman ni Tef ng makapal na kadena si Ninunong Aswang na tinatawag nilang Lipay. Sa pulyo ng ilang beses sa mukha niya, kaya ang mga aswang na nasa paligid ay nasaktan din ng husto. Galit na bumangon si Kagoryo at akmang susugurin pa ulit si Tef, kasunod ng iba pang dalakit noon. Dito na ako pumasok mula sa likuran ng nasabing aswang. Gamit ang matulis na kahoy, tinaksak ko yon sa likuran ni Ninunong Lipay. Napaiktad siya at napasigaw ng ubod lakas. Dahil dito ay napaiktad din si Kagoryo at iba pang mga aswang na nakapalibot sa amin. Ah! Mga walang hiya kayo! Huwag niyong saktan si Ninunong Lipay! Bumaliktad na yata ang sitwasyon. Kanina lang ako nagmamakaawa sa'yo. Pero ngayon, ikaw na, Kagoryo! Magbabayad kayo! Ah, ganon, ito na ang bayad ko! Tumigil ka! Ah! Mas ibinaon ko pa sa likod ni Pinunong Lipay ang matulis na kahoy. Narinig kong lumagitik ito na tila tumama sa buto. Pero hindi ako tumigil dahil mas sinagad ko pa talaga hanggang sa maghiyawa na ang mga aswang at sabay-sabay na mapahandusay sa lupa. Lumapit si Tef nang mapaluhod na ang halimaw sa harap niya. Gamit ang kadena ay pinalupot niya yon sa lieg ng aswang. Nagkukumahog naman si Kagoryo na lumapit sa amin para pigilan kami. Pero nang nasa tapat na siya, ay sabay namin siyang sinipa. Nangihina siyang bumangon habang tinatagasan na ng dugo sa bibig. Tigilan niyo yan! Makiusap! Ako na lang ang tapusin niya! Huwag na siya! Mapuputo lang lahi ng dalakit noon kapag... Wala si Pinunong Lipay! Tatanda mo kanina na nakiusap din ako sa'yo, di ba? Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng hindi na pagbibigyan? Walang iya kang babae ka! Makakapwa ko dalakit noon! Patayin niyo sila! Bago pa makalapit sa amin ang mga nanghihinang dalakit noon, ay hinigpitan na ni Tef ang pagkakasakal sa liig ni Ninunong Lipay. Ang lahat ng aswang ay nahirapan sa paghinga, at pagkatapos ay mas diniinan ko pa ang pagsaksak hanggang sa tumagos sa gitna ng dibdib ang kahoy. Umusli pa ang itim na puso ng halimaw sa katutuluyang nawala ng hininga. Ganon din ang nangyari kay Kagoryo at sa iba pa hanggang sa sabay-sabay silang natunaw at sumama sa ulan. Napaupo ko bigla hanggang sa mapasandal sa gilid ng puno. Lumapit sa akin si Tef at inabot ang kamay ko. Pumikit na lang ako at inabot ang kamay niya bago ko mawala ng ulirat. Paggising ko kabanong, maliwanag na at wala ng ulan. Pagpaling ko sa kaliwa ay nakita ko si Tef na nagmamaneho na ng sasakyan ko. Sa passenger seat ay nakaupo si Fons, Calix at Dion na mahimbing nang natutulog. Ligtas na tayo. Makakauwi na tayo. Salamat ha. Maraming salamat din. Napangiti na lang ako at pagkatapos ay pasimple kong hinawakan ng kamay niyang nasa kambyo. Habang nasa biyahe pabalik sa syudad
ay ikinuwento nga ni Tef ang lahat sa akin. Kung bakit siya nagkaroon ng baril at maraming pera. Hindi ko na lang sasabihin dito dahil ibang kwento na po yun, Kabanong. Sinubukan din naming magsumbong sa kapulisan patungkol sa nangyari pero hindi naman kami pinaniwalaan. Kaya wala na rin kaming nagawa kundi ang tanggapin ang mga nangyari. Wala rin namang naghahanap dahil walang mga kaanak sina Aling Fatima, Mang Eman, Mr. Ethan at Mrs. Bell. At dahil dito, sina Calix at Dion ay sinama ko na lang sa bahay para may katuwang din si Fons. At dahil sa pangyayari, ay bumalik ako at nagsorry kay Daddy. Nagkaintindihan kami at nagsorry rin siya sa amin ni Fons. Makalipas ang 1 buwan, pagkatapos ng may kasal, ay nauna na kami bumalik sa Pinas ni Fons. Nagbakasyon kami sa lugar kung saan nakatira si Tef at dito na nga nagsimula kaming magkamabutihan. Nang malaman niya na anak ako ng isang bilyonaryo, umiwas pa nga siya sa akin nung una. Pero sinabi ko sa kanya na hindi naman ako ang mayaman kundi ang tatay ko. Ngayon po, Kabanong, kami na ni Tef. Ikakasal na kami sa susunod na taon at meron na kaming maliit na negosyo sa Pampanga. Nagsimula kami ng sarili naming buhay at proud sa akin ang daddy ko. Dahil kahit mayaman siya, ay hindi ako humingi ng tulong para sa negosyong ito. Oo, mahirap, aaminin ko. Pero masarap sa pakiramdam dahil kasama mo ang mahal mo sa buhay na humaharap sa pagsubok. Alam ko isang araw, katulad sa pagsisikap ng mga magulang ko, uusbong din ang negosyo namin ni Tef at magiging bilyonaryo rin kami. Maraming salamat, Kabanong, nawa ay nagustuhan nyo ang aming kwento at naway marami rin kayong nakuhang mga aral. Mga kabangers, mga kayanggao, si Kabanong po. Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa bagong kwento natin ngayong araw na ito. Kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, kung maaari lang ay dalawin nyo rin po yung iba pa nating mga channel, yung Pamela Clamil channel, at syempre, yung bagong channel natin na Kabanong version 2.0, kung saan may mga images na po doon na gumagalaw at meron rin po itong music and effects. At kung maaari lang sana ay paki-subscribe na rin po yung mga channel natin na yun dahil medyo maliit lang po yung mga subscribers natin kukonti lang po tayo doon. Lalong-lalo na po doon sa Kabanong version 2.0. Sana po ay makasama ka namin bilang isa sa mga first 100,000 subscriber. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-iwan ng comment at pindutin yung like button. Maraming salamat. Hanggang sa muli nating kwento. Wakas,